Okay. So, susubukan ko ngayon, no, na mag-read na meron. Meron KTV tayo, di ba? Sinabi ko kahapon, nagagawa ako. Isasama ko siya sa video. From Zeus, Philippines. Ayan, ilalagay ko yung link kung gusto nyo. Kaso nga lang, ano siya, pinahinaan ko dahil baka hindi ako makafocus. Pero mas malakas siya mamaya, pagkatapos nito. Lalakasan. Hindi ko nga na-on yung microphone. Okay? Ito, first card, community. Pangalawa, friend. And pangatlo, power. O, di ba? Ngayon, kalimitan kasi Sunday. So, ibig sabihin nito, nasa komunidad, yung iba nasa mga kaibigan, yung iba naman, naghahanap ng lakas ng loob. Siguro, para maigsan yung mga problema sa buhay at naghahanap ng solusyon. Kasi, ito yung love month na, di ba? So ngayon, kailangan nyo talagang makisabay sa ugong or takbo ng buhay natin. At may mga kaibigan pa naman tayo na nandoon para sa atin. Mga kaibigan na parang, yung parang ito yung tao na alam niya yung taas at baba ng buhay mo. Ito yung totoong tao. Tapos, ito isa din sa mga magiging tawag mo dito, yung para bang pinagmulan ng lakas mo ng loob dahil dito ka kumukuha ng power. Kaso yung sinasabi dito ng universe ngayon, para magkaroon ka talaga ng napakagandang blessing sa buhay mo, ayusin mo ang sarili mo, na dapat meron kang paninindigan, may lakas ng loob ka, na harapin yung problema, hindi lang sa pagiging masaya, no? Kung nasa punto ka na parang bibitaw ka, nasa punto ka na susuko ka, lalo-lalo na sa taong mahal mo, pag-isipan mo. Kasi may mga tao din na karapat dapat ipaglaban, may mga tao din na hindi, no? So ngayon, ayun, sa'yo na nga yan, di ba? Ang pag-ibig kasi, ang daming dala, no? Andi dito yung pag-ibig mo sa magulang mo, pag-ibig sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa trabaho, sa karelasyon mo, at sa mga alaga mong hayop. So, nagkakaroon tayo ng iba-ibang level ng pag-ibig. So, kung gugustuhin nyo talaga, pwede nyo silang ituring na kaibigan, pwede nyo silang kunan ng lakas ng loob, no? Pero, yung totoo is talagang sa'yo manggagaling. Yung totoong lakas, yung totoong desisyon. Kasi kung ikaw yung nasa sitwasyon na may dalawang minamahal, sa akin hindi ka magmamahal ng pangalawa kung naging kontento ka sa una. Kasi pag naging kontento ka, wala talagang puwang yung pangalawa Pero kung nandun ka na sa punto na nagmahal ka sa pangalawang beses, at binalikan mo yung una kasi siya yung legal at hindi pa rin nagbago, siguro palatandaan na yon na kailangan mo talagang bumitaw doon sa una, no? Hindi ko naman minamasama kasi may mga legal wife naman, legal husband na sobrang bait, no? Sobrang responsable pero iniiwan pa din. Kasi minsan yung nagiging dahilan is hindi yung pagmamahal natin. Yung nagiging dahilan is yung responsibilidad natin na meron na natili. Dahil yung iba sa atin kasi, may pinapag-aral ng mga kapatid, may inaalaga ang sakiting magulang. Yung iba naman, siya lang talaga yung naghahanap buhay para sa pamilya niya. So kapag ganyan yung tipo ng tao na papakasalan mo, dapat nakahanda ka na tanggapin mo sa katotohanan. Hanggat hindi yan nakakaahon, hindi mo sila pwedeng baliwalain. Kasi bago ka pa naging parte ng buhay ng asawa mo, nauna sila. So ano doon dapat yung respeto, ano doon dapat yung maaliwalas na pagtanggap sa katotohanan na kahit minsan hindi tayo gusto ng indos natin, kahit minsan hindi tayo gusto ng mga tao sa paligid natin, dahil sa tingin nila hindi tayo ganun kagaan para makasundo nila. So yung gagawin mo na lang is talagang
gumawa ka ng sarili mong pamamaraan. Hindi para matanggap ka nila, kundi para makita nila na karapat-dapat ka. Kasi ikaw yung andyan sa taong mahal mo. So ngayon, kung ito na may patungkol naman sa hiwalayan or hiwalay na kayo, lakasan mo yung loob mo, di ba? Kasi hindi naman katapusan ng mundo yun eh. Malay mo, yung paghihiwalay ninyo ay pagde-develop lang ng tamang lakas para matutunan nyo yung mga pinagdaanan nyo noon. Kasi nagmamature kayo. Okay? So ngayon, ito na yung buhay natin. Yung binibigay ni universe sa inyo na rules and regulations sa araw na ito, kailangan mong maging unstoppable, maging indestructible. Kailangan mo ng lakas ng loob sa mga tao na hindi pala ganun kalakas yung loob at iwala sa sarili. Malamang ang dami niyong pinagdaanan na problema sa pag-ibig. Kasi minsan, sa sobrang kabiguan, dun ka gumigive up eh. No? Para bang binuhos mo lahat. Tapos, baliwala lang din. 'Di ba? So, bibitaw ka, bibigay ka. Pero wag ganon. Dahil panapanahon yan. At yung makakasiguro ka siguro, no, ipareading mo. Kung siya ba talaga yung twin flame mo, soulmate mo, o hanggang kailan lang kayo magsasama, hanggang kailan kayo magkakaroon ng relasyon. Kasi po pwede yun eh. Mas maganda yung ganon na ahead of time. Ipa-card read mo, ipa-ritual mo, para alam mo kung saan ka kailangan mag-ingat, saan banda ka kailangan mag-improve, at kung paano, no? Paano mo pa mapapatagal yung pagsasama ninyo. At kung sakali man na nandudoon na siya sa iba, ipa-ritual mo. Kasi makukuha sa ritual yun kung ano yung talaga yung totoong nasa sa loobin. Makikita doon saan galing yung mga kamalasan, saan galing yung biglang pagtalikod, biglang pag-iwan, biglang paglimot niya sa inyo. Okay? So sana, matututunan nyo. Kasi wala tayong magagawa kapag yun talaga yung nakatadhana para sa atin. Huwag lang kayong magalit kung palaging sinasabi ko, yung tao naman, totoo naman talaga eh. Di ba? Hindi ka maghahanap ng pangalawa, pangatlo kung kontento ka sa nauna. So, bago ako magkatapos, lalakasan ko, pakinggan nyo yung speaker ha. At tapos bumili na kayo dun. Ito. Tignan nyo. Lalakasan ko lang. Para alam nyo yung power ng speaker. Ayan, ang lakas niya. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, nakaano siya talaga. Nakatapat siya sa reading natin ngayon. Oh. Oh, di ba? So, yun na yun. Sa mga tao, wag lang bumitaw. Kasi yung buhay naman ay talagang mapaglaro. Lalong-lalo na siguro sa pag-ibig. Lahat naman eh. Lahat naman tayo naging tanga, lahat tayo naging pabaya, no? Tanggapin na lang natin. So, wala din tayong magagawa kundi mag-move on. Tanggapin mo na. So, kung ano man yung sinasabi ng tao sa paligid mo, wag mo nang seryosohin. Kung ano yung pinapayo sa'yo ng mga kaibigan mo, magulang mo, yun yung pakinggan mo. And then, yung sa loobin mo, no? Kung ano yung totoo mong nararamdaman, yun yung paninindigan mo. Huwag yung nararamdaman ng iba para sa'yo. Kung mahal mo, mahal mo. Kung hindi mo mahal, kalimutan mo. Pero kung marami kayong nagmamahal, siya kausapin nyo, papiliin nyo kung sino sa inyo para patas na lang din, di ba? Walang sa apilitan, walang agawan na mangyayari. Iisang tao lang yan. Kung sino siya sa buhay nyo, sabay niyong tanungin, sino sa inyo ang gusto niya? Para malaman nyo na rin, di ba? Ay, at least prepared kayo. Okay? So let's proceed with the special episode. At alamin natin, it's all about love, lahat ng special episode natin. Good afternoon!